We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live human sa taas-taas nga bakasyon. Kumusta na kamo diha? Back to work na ang kadaghanan kanato ug sa ato ang mga estudyante labi na sa mga pampublikong tunghaan, balik eskwela na usab. Good morning, partner Nick, ug kumusta karon diha? Ay buntag partner May nanukad kita karon dinhi sa Danau City Central School atong gisusibay kining unang adlaw sa klase sa bag-o nga school year 2023-24. Nakapadikad na gyud ang atong mga estudyante o mga ginikanan ingon mga magtutudlo sa bag-ong school year nga ilang sa Gubangon May. Atong gipangumusta dinhi ang sitwasyon sa pagsugod sa ilang klase ug muhatag tag updates kabahin sa balik eskwela karong taon-taon. Okay. Ug karong taon-taon mga kapuso ato nang sayrano ang dugang detalye niini. Samtang aniya na ang mga nagunang balita. All systems go na ang tanan alang sa pagbukas sa klase sa school year 2023 to 2024 sa tanang mga public schools sa tibok nasod karong adlaw. Apan dunay mga problema man nga gisugubang apan gipadayag sa DepEd ang ilang kaandam paghangop sa mga estudyante. Ani ang report. Bisan sa kakuwangon sa mga classroom tungod sa kagubaon, samtang gibahaan ng uban niini, Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte mipahibaw nga andam na ang Department of Education sa pagbukas sa klase ug mga adlaw. Taliwa sa kakuwangon, ipadayon gihapon ang klase subay sa palisiya sa DepEd nga while learning disruption. Ang apektado mga tungaan mosagop sa blended learning. Mangulo usab si Duterte sa pagbukas sa klase sa lungsod sa Asturias ug sa Dakbayan sa Danau. I-turnover usab nini ang mga classroom sa duha ka mga tungaan isip kabahin sa national project. Nanawagan usab si Duterte sa mga ginikanan nga ipa-enroll na ang ilang mga anak. Katong mga andam na ma'am, andam na sila. Katong mga dili andam tungod kay guba pa ilahang mga classroom, naagian sila bagyo, nabahaan sila. Ang atuang polisiya sa Department of Education wala na learning disruption, no? So magpadayon lang gihapon sila pinaagi sa ato ang blended learning program. Pwede silang mag-modular, pwedeng offline or online. Si Duterte ang anian na sa Sugbo pagtambong pa sa laing mga kalihukan sa Manilang sa pagbukas sa tourist area ug ang Pasigarbo sa Sugbo. Pasalamat mao ang gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nakabubuton ninyong tanan mga kaigsunan namo sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo na makatrabaho sa atuang gobyerno. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live. Subay ning unang adlaw sa pagbukas sa klase sa mga pampublikong tunghaan, sama na lang dinhi sa Dakbayan sa Sugbo atong sayran ang sitwasyon karon sa usa sa mga dakong tunghaan. Ug live nanuka diha sa City Central School si Alan Domingo. Lan? Yes, maayong buntag ug may buntag usab sa atong mga kapuso. Welcome back to school. Karong adlaw balik eskwela na mga higala. And nako karon diri manukan sa Cebu City Central School ang usa sa dakong eskwelahan sa sentrong bahin sa Dakbayan. Diri mga orasa mao pa lang gyud pagpahigayon silahang programa. At the same time karong buwan na kay buwan ng wika, isaulog sa tila ang buwan ng wika. So dunay hamubong programa, tula, kanta, uban pang mga presentasyon. Ako na hinabig ganina ang principal din si Ma'am Nancy Manggilimutan niyang hulagway nga dunay mukapin sa 3,000 ka mga estudyante ang ilahang population. But still counting kay padayon pa man ang ilahang enrollment hangtod karon. Ilalang pahinumdom sa mga ginikanan nga pwede pa mohatod sa ilahang mga tinun-an sulod sa usa ka semana, especially sa mga kindergarten. Upon after that,
ilan ang itambagan nga dili na dito na lang sila sa gawas maghuwat. Samtang sa kinadibukan, hapsay o palinahon ra ang opening sa klase. Matod pa sa kapulisan, gipaniguro nila ang seguridad sa mga tinunan. Doon ay mga pulis o mga barangay tanod ang nakasecure sa school perimeter. Muna karon ang latest gikan diri sa Cebu City Central School. Balik sa imo diha, May. Daghang salamat, Alan Domingo. Gidagsa ang unang adlaw kagahapon sa pag-file sa mga certificates of candidacy ni atong mga kandidato alang sa umaabot nga barangay ug SK elections. Ani ang report. Sayo pa lang sa buntag, mihugot na mga taong sa buhatan sa Commission on Elections kung COMELEC alang sa unang adlaw sa filing sa COC. Gusto nila nga magkasiguro nga makurhian kung unsa may mga sayop sa pag-fill up sa form ug uban pang mga requirements. Labaw sa tanan, nagtamod sila sa tuo-tuo nga swerte kuno ang 28. Samtang gihulagway sa COMELEC nga bisan pa man ug midtag sa mga tao silang buhatan apan manageable ra ang sitwasyon. Sanglit ado naman sila gibatuman nga sistema aron dili maghuot sa sulod sa ilang buhatan. Before unta sila mo file, no? At least one day before or pananglitan before gyud i-file, pagkabuntag ba, hapon mo file, ipacheck daan sa taga-COMELEC. Kutob sa Setyembre 2 ang filing sa COC, samtang sugod karong adlaw ang election period, diin magsugod na usab ang COMELEC checkpoint. Istriktong gipatuman ang gun ban, diin kadtong adunay exemption lang gikan sa COMELEC ang matugutan. Daw fiesta sa Mandaue City Sports Complex sa unang adlaw sa filing sa COC. Midagsa ang mga kandidato, ilang pamilya ug mga supporters. Babantayan sab ang duha ka kumon nga kolor sa partido sa mga kandidato. Ang mga supporters sa pipila ka mga politiko mituyo pagbali sa ilang mga t-shirts nga gisulob aron pagtuman sa campaign guidelines. Matud sa COMELEC, kung makafile na sa ilang COC ang kandidato, dili unta dapat mangampanya kaysa Oktubre 19 pa ang campaign period. Once isangat ng ilahang kandidato sa ilang kandidatura, no? Considered candidate na, so muna siya nga katong ilang mga gipangsuot nga naay mga pangalan, dili na to pwede. So ang advice is either you change your shirt or tabunan nimo imong t-shirt o jacket. Unang uban nila ang gibali. Nagtagbo ang kadagkuan sa Talisay City COMELEC ug Talisay City Police dinhi sa Dan and Bacalso sa Barangay Tabunok, iskina padung sa Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Isip pagsugod na sa election period ug sa election gun ban. Samtang sa unang adlaw pa lang sa filing sa COC, gidagsa na ang venue sa Talisay City COMELEC dinhi sa People's Hall sa Talisay City Hall. Gani sa unang duha ka oras pa lang kapina sa usa ka gatos ka mga gustong mo kandidato ang nakaduso. Hinon bisan na ang presensya sa mga supporters, wala ray natala nga kagubot. Hugugot nga gipatuman nga mga mukandidato lang yun ang makasuod sa People's Hall. If at 5 p.m. daghan gihapon sila, no, within 30 meters, same gihapon ana, maglista taan na kanang consecutively, linya queuing, so their names will be called consecutively. Pero if they did not maapas, there's still tomorrow. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Nico Sereno, Family Dumabok. GMA Regional TV Live. dakbayan sa karkar ng hawd sa pagpahigayon sa Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals ni adtong Domingo. Ani ang report ni Fe Marie Dumabok. 50 ka mga syudad ug munisipalidad sa lalawigan ang nisalmot sa Pasigarbo sa Sugbo nga gipahigayon sa Carcar City. Gisugdan kini sa street dancing sa palibot sa compound sa Carcar City Hall ug gisundan sa Grand Ritual Showdown sa grandstand sa Carcar City Oval Sports Center. Top 5 sa nidaog sa Grand Ritual Showdown ang Carcar City, gisundan sa lungsod sa Minglanilla, ikatulo ang Toledo City, lungsod sa Consolacion ug City of Naga. Samtang nakuha gihapon sa Carcar City ang first place sa Best in Street Dancing, gisundan sa lungsod sa Minglanilla, Ronda, Dalagit ug Talisay City Contingent. Samtang napili nga Festival Queen si Jessie D. Fea Alberca, ang Festival Queen sa Kabkaban Festival sa Dakbayan sa Carcar. This is an offering because
Ako gyuning gi work hard nga moabot ko nga mo represent ko sa Karkar. Naningkamot ko para sa Karkar. This is all for Karkar and this is an offering to Santa Catalina and Monsignor Chofilo Camomot. Og Best in Decorated Float ang sa lungsod sa Konsolasyon sa Rock Festival. Ang mga pasigarbo sa Sugbo ang gihimaw usab isip pagtapo sa mga kalihukan sa 454th founding anniversary sa Cebu Provincial Capital. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live. Mga kapuso, nagsugod na og bago ang direksyon sa pagkusukuso sa Bagyong Guring. Nasigpatan sa pag-asa ang mata sa bagyo sa 220 kilometers sa silangang bahin sa Apari, Cagayan. Aduna kining kusgon sa hangin nga 155 kilometers per hour. Giisa karon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northeastern portion sa Babuyan Islands. Ug gumikan niini makasinati og daotang panahon ang maong lugar. Giisa usab sa signal number 2 ang Batanes, pipila ka lugar sa Babuyan Islands ug sa Santa Ana ug sa Gonzaga sa Cagayan. Samtang wind signal number 1 sa northern ug eastern portion sa mainland Cagayan, eastern portion sa Isabela, northern portion sa Apayao ug northern portion sa Ilocos Norte. Samtang padayong mikusog ang usa ka bagyo sa Pacific Ocean ug usa ka nakini ka tropical storm nga adunay international name nga Haikoi. Nasigpatan kini sa 1,885 kilometers silangan sa northern Luzon. Sa Negros Oriental, gikatakdang ipahigayon sa buwan sa Disyembre ang special elections sa 3rd District sa Lalawigan alang sa nabakanting congressional seat. Kinihuman gitangtang sa House of Representatives isip miyembro si Arnulfo Arnie Teves sa 3rd Distrito sa Negros Oriental. Kinon wala pa'y detalye kung unsay petsa sa Disyembre ipahigayon ang piniliay. Sa Pikasbahin, wala paghihapoy desisyon ang COMELEC and Bank sa tinguhang postponement sa SK ug barangay election sa naaswing Lalawigan. Nagpahigayon na sab sila og filing sa COC sama sa naandan. Gikuhaan ng mugshot si kanhi US President Donald Trump sa usa ka local jailhouse sa Fulton County, Georgia, USA, subay na sa iyang gitubang nga kasong kriminal. Makauban ni Donald Trump sa prisuhan ang mga sikat nga piniriso sa Amerika nga sila si gangster Al Capone, usa ka crooner nga si Frank Sinatra o guban pang high-profile Americans. Ang kopya sa mugshot gikatakdang ipakuyanap sa mga kaatbang ni Trump sa politika ug sa iyang mga supporters. Si kanhi US President Donald Trump ang labing unang presidente sa Estados Unidos nga gikuhaan og mugshot. Sa musunod ng mga adlaw, makasinati og daot ang epekto sa tropical storm nga si Idalia ang Florida, USA. Gipay mangnuon na ni Florida Governor Ron DeSantis ang mga residente nga nasa Gulf Coast nga magbinantayon. Gikatakda kini maglandfall sa Big Bend region karong adlaw ug mukusog pa kini sa category 2 hurricane. Subay niini, giawhag ni Jamie Rome, ang director sa National Hurricane Center, ang mga residente sa Florida nga kinahanglang magbinantayon. Balik din mga kapuso, nanukanta din sa Danao City Central School. Nagsugod na ang klase dinhi karon ning unang adlaw sa pagbalik eskwela sa ato mga estudyante. Usa kining mga kapuso sa ilang mga school buildings atong gisuroy karon. Nagsugod na gyud, nakapanikad na ang atong mga estudyante nining unang adlaw sa klase. Kining Danao City Central School mao kini ang pinakadugay nga eskwelahan nga namuntar dinhi sa Danao City. 1902 pa natukod kining maong eskwelahan og dunay kapin sa 2,000 ka mga estudyante ning maong eskwelahan. Atong mabantayan karon kining usa ka classroom unsa ning graduha dire grade 2. Doon na sila activity mga kapusong may nagihatag ang ilang teacher kay nakapasugod namang gyud apan murag light activities pa lang ni sa pagkakaron kay di pa man kayo bugat ang mga aktibidad nga gipanghatag karon dinhi sa Danao City Central School. Tungod sa kakuwangan sa mga classrooms, mipatuman sila og double shifting sa ilang mga klase. Morning session 6 a.m. hangtod 12 noon ug afternoon session alas 12 sa udto hangtod sa alas 6 sa gabi. Kumusta? Lingaw mo sa first day? Yeah. Grade unsa ni dire? Grade 2. Grade 2. Excited na mo sa school year? Asa man si ma'am?
Mayong buntag mga kids. Thank you so much. Ang ni mahigayon na atong makauban karon principal sa Danao City Central School Kapusong may ato lang ma-interview si Rachel Lumba. Mayong buntag, sir. Sir, mayong buntag, sir. So, may assessment nato sa unang adlaw sa klase. So far, sir, makita ginato nga very excited atong mga bata. Labi na gid ang mga ginikanan kay murag ang sa mga ginikanan murag miskwela sad sa ilag mo kuyog silang mga bata tungod sa ka-excited and very cooperative sad ang mga ginikanan. Kay ilang yung hihatod nila mga bata sa tagsa-tagsa nila ka mga classroom. Mudawat pa ba mo enrollment karon, sir? Kana mga nauahi? Yes, sir. Mudawat ta, sir, kay kuan man doon na may mga kakulian sa mga ginikanan na dili gid kalikayan. So isip publiko nga tunghaan. So ato silang dawaton kay ato mang obligasyon nga mahatagan og mayong ugma atong kabataan. Sir, kapin sa 2,000 man mga estudyante nato sa Danao pero murag limitado ra gito espasyo so double shifting emergency classes, sir. Yes, sir. Mao lang gitong gibuhat, sir, kay tungod tay wala tay buildable space for classroom. So naghimo ta og 2 shiftings. 2 shiftings. So far sir, may mga kakulian unsa atong gi-expect karong umaabot karong bag-o nga school year. So far, sir, naman kita yung mga challenges but isip principal ato ginapaningaon nga atong priority good is hatagan tog focus o ganang maayong edukasyon ang atong mga kabataan bisan pag sa mga problema at dili nato timuong babag nga dili nato matagag maayong edukasyon atong mga kabataan. Magpadayon gyud gihapon. Magpadayon to, sir. Yes, sir. Unsa pa mga challenges. Daghang kayong salamat, sir. Atong principal, Sir Rachel Lumba, ang kapuso dinhi sa Danao City Central School. Padayon ang klase og mao sa atong gipakisayran sa uban nga mga eskwelahan pa dinhi sa syudad atong suruyon karong taud-taud Mayo. Kumusta sab ang pagbalik eskwela karong adlaw? Mao kanang latest gikan dinhi sa Danao City. Inahan sa 6 anyos nga si Maer Thea Abibas kinsa nagpabiling missing sukad pa niadtong Hulyo 22 na nawagan ngadto sa mga posibleng nakakita o baka nakasagop sa iyang anak sa pag-uli niini ngadto kanila. Mamahimo silang makontak pinaagi sa 0927-696-0041 o baka 0960-200-6409. Si Maer Thea bisan 6 anyos na dili pa makamaong mo istorya busa na bala kapag maayo ang iya mga ginikanan sa kahimtang niini karon. Gikasag mo'y usab sa Baneng Abibas nga adunay pipila ka mga individual nga misway pagpangilad kanila sa nahimutangan sa bata ug nangayo pa og salapi bugti sa pag-uli sa bata apan nasuta sa kapulisan nga deactivated na ang maong social media account. Nakigalayo na usab ang Women and Children Protection Desk sa Police Station 5 sa CSWD Mandaue City ug sa CSWD Cebu City. Wala ko nagpabaya niya. Naman di mga istorya nga makakuan sa ako pero dili lang na ako panumbalingon kay dako ko paglaom nga mabalik sa ako. If maay mga inana mo text niya, i-forward dayon na mo kay kami nalay mo check kung tinuod ba, mo validate kung tinuod ba ng iyang gihatag nga information. Nya if in case na ay mo text nga naa didto dapit ang bata, dili lang siya magsulog adto, kuyugan gyud na mo siya. Arangkada na sabang unang adlaw sa filing sa COC sa alang sa mga mukandidato sa lain-lain nga mga probinsya dinhi sa Central Visayas. Ani ang report ni Chelo Baliena. Sa Tagbilaran City Comelec Office nidagsa sa ilang filing sa Certificate of Candidacy ang mga mukandidato alang sa barangay ug SK elections. Kining maong grupo sa iyo pa lang sa buntag ni duso na sa ilang kandidatura. Ang ilang supporters gahuwat lang sa gawa sa Comelec Office. Hangtod Setyembre 2 ang pag-file sa COC. Mulabangta sa Negros Oriental, diin midugok ang mga mulansar sa barangay ug sangguniang kabataan sa Oktobre. Buntag pa lang mikabat na sa usa ka gatos ang naglinya sa unang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy sa Dumaguete City. Adunay first time pa sa paglansar, may mga kani-kapitan nga nag-file sa ilang COC. Isyu sa problema sa basura. Suway kuno nga sulbaron sa pipila nga miduso sa ilang sertipiko de kandidatura sa sangguniang kabataan. Sa laing bahin sa pagpatuman na sa gun ban, halapad nga mga checkpoint gilusad sa kapulisan kaganiyang alas 12 sa tungang gabi. Subay usab kini sa pagsugod na sa election period. Atong tabukon ang probinsya sa Siquijor. Sa unang adlaw sa pag-file sa mga Certificate of Candidacy, buntag pa lang daghan na ang nagtapok.
Kini aron maduso ang mga gikinahanglan sa pagduso sa ilang kandidatura sa nainlaing posisyon sa barangay and SK elections. Giabagan sa mga staff sa COMELEC Siquijor ang mga nisangat sa ilang COC. Sa pakikinabi sa RTV Balitang Bisdak, nag-auhag si Election Officer Attorney Ian Anthony Sapayan sa mga musangat nga dili maglangay-langay aron di maabtan sa deadline. Kutob sa Setyembre 2 ang filing sa COC. Samtang sa Oktubre 30 ang adlaw sa piniliay. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Chelo Valiena, GMA Regional TV Live. Pipila ka mga Sparkle Teen Artists gipasidunggan isip Outstanding Youth of the Philippines 2023. Gidawat nila Sparkle Stars Will Ashley, Jeff Moses, Althea Ablan, Elijah Alejo, Leigh Angela, Keisha Serna, James Graham ug Matthew Oy ang award ato sa award ceremony nga gipahigayon sa Music Museum. Usa sa mga nagmalampusong nakasod sa next round ang all-girl group sa Cebu City nga Sorority. Kabahin sila sa Team Chito nga mogiya kanila sa ilang The Voice Generations journey. Samtang sa Voltes 5 Legacy, nagkadoon nagyud ang ikahinamang panagsangka sa Voltes 5 team batok sa Beast Fighters sa Boa Zenon Empire. Ihalad sa Voltes 5 team ang legasiya matagkadaugan nga ilang maangkon tali sa Beast Fighters sa mga mitaliwan sa ilang grupo. Samtang pagkagabi, gipamatudaan ni Prinsipe Zardos ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagigsangka sa Voltes 5 team. Sa pikas bahin, ang Armstrong Brothers usab subling makauban na ang ilang amahan nga si Ned. Kanunay nga mag-let's vote in mga kapuso matagabi pagkahuman sa 24 oras. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Subay ning pagsugod na sa pagduso sa COC, sayra nato ang sitwasyon sa COMELEC, pinaagi sa atong pagpakiginabi kang Attorney Lionel Marco Castellano, COMELEC 7 Regional Director. Sa mga buot mo papili sa umaabot kay piniliay karong Oktubre alang sa barangay ug SK karong tuiga, adunay pahimangno ang COMELEC Region 7 aron makalikay sa mga disqualification ang mapapili sa katungdanan. Sayran ta usab ang ginadili aton sa pagpangampanya og dugang detalye kabahin sa barangay and SK elections 2023. And we have with us this morning Attorney Lionel Marco Castellano. Good morning, Attorney Castellano, sir. Maayong buntag din mo diya, Miss May, ug sa imong mga viewers. Okay. Attorney, kumusta ang unang adlaw sa filing sa COC sa inyong assessment? Well, gidagsa gyud mi, Miss May. Murag gyud ming nag-last day. Kating dagana, tibuok region. Sa monitoring namo, overwhelming, no? Gani ang uban, mga alas 5, daghan pagyapon. Tapos, kung makita nimo, ang excited siguro ang mga tao or nagtutuo lang yun sa 8-8. Oo. So, hangtod kanus agani ni ang ato ang filing, Attorney? Well, taman pa ni Sabado, no? September 2. Ang ato ang filing is from 8 to 5. Noon break sa atong opisina. Sa last day, katong naa within 30-meter radius inig 4:30, lista na sa ato ang mga staff sa COMELEC. Makapadayon gyapon ta basta na sila sa lista. Okay. So Attorney, subay niining nakasugod na ang pag-file sa COC unsay mga angayang hinumduman sa ato ang buot magpapili karong umaabot barangay ug SK elections? Mga pahimangno sa COMELEC, no? Unlike sa automated election, sa manual election na agyapon ang violation sa premature campaigning. Pasabot is after you have filed your certificate of candidacy, you are now considered an official candidate. So pwede na ka makabiolate sa premature campaigning.
Dili na ka pwede mangampanya after you have filed your certificate of candidacy. It is a violation of the Omnibus Election Code. So, election offense, criminal offense na, pwede ka filean diri sa COMELEC or sa ato ang prosecutor's office. It is, or you can also be subjected to a disqualification case. For the same act, pwede ka ma-disqualify for premature campaigning. Muna pahimang sa COMELEC, dili lang unta nato irisgo ang ato ang kandidatura kung mo engage, pinaagi sa pag-engage sa premature campaigning. Attorney, sa wala pa magsugod ang filing sa COC, daghan-daghan naman ming nakitaan nga mga gipang taod nga mga campaign materials, mga tarpaulin. So, kung naka-file na sila, attorney, unsa may mahitabuan ning ilahang gipang bitay karon dias kadalanan? Well, naghangyo ang COMELEC nga ila ng tangtangon. Kaya nga atong kuan, ang atong official campaign period will still be in October 19 to 28. That is a 10-day campaign period. So, if you don't want to risk your candidacy, kay basing na mo file sa inyo ang inyong mga kontra kamuray bantayan. So, if you don't want to risk your candidacy, palihog tuman lang taan ng balaod, Section 80 of the Omnibus Election Code on the premature campaigning. Okay. Attorney, apil na ba ni ang kining pagpangampanya pinaagi sa social media? Kaya ang uban ipasumbingay man lang sa ilahang mga posts. Well, mao na siya giingon nga kanang ang definition man gud sa partisan political activity or any act whether directly or indirectly which tend to promote the election or defeat the election of a candidate. So kanang social media which very prevalent na nga na karon is appeal yun na siya. Dili maggunta ordinaryo nga mag-post diya sa atong social media o pangpangampanya kung wa ta mo kandidato. So hopefully no ang magpakabana sila kay dali ra ba kayo ang screenshot karon magamit na og ebidensya sa inyoha unyang mga kontra para filean mo og disqualification case or a case for election offense. Aha, so pwede na di ay through screenshot lang. Okay, pwede na. So attorney, karon sugod na usab ang pag-implement sa gun ban. Yes, starting gahapon. Naatay mga election officer together with the PNP and AFP sa alas 12 sa 1 atong pitsa 28 nagsugod na ang gun ban. Now, there was also a ceremonial kick-off alas 7 sa buntag sa tanang mga munisipyo ug syudad sa tibuok Pilipinas, no? So kung makita nimo ngato ang mga pulis o ngato ang mga kasundaluhan mo patuman na sa COMELEC gun ban. So magpahimangno mi sa katong mga katawhan labi na katong mga firearms holder na bisan pa ang imuhang firearm na akay permit to carry, na kay lisensya, you cannot bring outside your residence or in public places your firearm unless you have a COMELEC exemption. Now, unsaon man pag-apply ang COMELEC exemption? Adto lang mo sa atong website sa comelec.gov.ph. Online ang tanan application for exemption. So dito ra pud ang submission na link dito. There is also a guide there on the requirements and the steps on how to apply for gun ban exemption. Okay, attorney, ato ang mensahe ngadto sa tanang mga buot magpapili karong barangay ug SK elections. Well, sama sa akong giingon atong sayo pa nga hinaut unta nga dili ta mo engage in premature campaigning. Follow the rules on campaigning. O mahimangno lang nga after aning election o sara na kaadlaw, you will still remain neighbors, friends, even relatives. So issue lang atong pagabasihan, dili lang nato i-personal ang atong election sa barangay. Okay. Daghang salamat kaayo Attorney Lionel Marco Castellano, ang Regional Director sa COMELEC 7. May buntag may ug daghang salamat. Okay, mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.
gihisgutan kaganina ano na kami ikadalit kaninyo gikan ni Lyndon Johnson, 36th US President. A man without a vote is a man without protection. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo nga mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako ang inyong kapuso, Luan Merondina. Buta mong pasalamatan na mga kapuso gikan sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na mga kapuso abroad tungod kay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV Live, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ako si Nico Sereno. Have a great day mga kapuso.